Magandang araw sa ating lahat. Lahat ng nakikita natin sa ating lipunan ay produkto ng tatlong bagay. Ito ang siyensya, teknolohiya, at lipunan. Pero alam niyo ba kung paano binago ng tatlong ito ang takbo ng hustisya? Mula sa sinaunang panahon hanggang sa makabagong digital era, ang krimen ay patuloy na nagbabago. Kaya naman, ang mga investigador ay kailangan mas maging matalino gamit ang science. Bilang mga susunod na criminologists, ay mahalaga nating pag-aralan ang kasaysayan ng siyensya, teknolohiya at lipunan. Dito, maunawaan natin kung paano nabuo ang mga modern technologies sa paglutas ng krimen at kung paano natin maiiwasan ang mga pagkakamali sa pag-iimbestiga. Simulan natin sa sinaunang China at Babylonia. Noong unang panahon, ginagamit na ang fingerprint sa clay seals para sa mga dokumento at kontrata. Dito rin nakuha ang ideya na ang bawat tao ay may kanya-kanyang marka na hindi pwedeng gayahin. Ikalawa, ang early toxicology sa Rome. Noong unang siglo, talamak ang paggamit ng mga lason katulad ng arsenic sa politika. Dahil sa pag-unlad ng simpleng pagsusuri sa kemikal, ay natutunan ng lipunan na tukuyin kung ang isang tao ba ay namatay sa natural na sakit o sadyang nilason. Pangatlong sikat na libro ni Sun Tzu noong 1247 sa China na pinamagatang Washing Away of Wrongs. Ito ang unang nakasulat na gabay sa forensic medicine. Naliwanag dito kung paano malalaman kung ang biktima ay nalunod o sinakal bago itinapon sa tubig, gamit ang mga pagsusuri sa mga insekto tulad ng laman. Pang-apat, ang pag-imbento ng gunpowder at unang baril dahil naging talamak ang krimen gamit ang pulbura. Napilitan ng lipunan na mag-aral ng mga sugat at marka ng bala na siya nagsisimula ng forensic ballistic. Pumasok naman tayo sa Renaissance. Panglima ang microscope na binubuo ni na Janssen at Galileo. Dahil dito, ang malilit na hibla ng buhok, dugo at tela na hindi nakikita ng mata ay pwede na suriin ng mga investigador at hulihin ng kriminal. Pang-anim ang printing press ni Gutenberg. Dahil sa mas mabilis na pag-imprenta, mas madali na ngayon maikakalat ang mga wanted poster at sa mga bagong batas sa publiko para mas mabilis mahuli ang mga pugante. Sa Industrial Revolution, dumami ang tao sa lungsod, kaya mas dumami ang krimen. Ito ang photography o mugshot noong 1880s na binuo ni Alphonse Bertillon. Ang standard na pagkuha ng mukha ng kriminal kung hindi sila makapagtago sa paggamit ng peking pangalan. Pangwalo ang Bertillon system o anthropometry. Ito ay pagsukat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tao. Kahit na pinalitan ito ng mas modernong fingerprinting kalaunan. Ito ang nagturo sa mga kapulisan ng sistematikong pag-iingat sa record ng mga kriminal. At ngayon, nandito tayo sa Information Age. Pang-siyam ang AFIS o Automated Fingerprint Identification System. Kung dati ay buwan ang inaabot sa paghahanap sa libo-libong papel, ngunit ngayon, segundo na lang ang hinihintay ng mga pulis. Pang-sampu ang DNA profile na natuklasan ni Alec Jeffries noong 1984. Isang patak lang ng laway, dugo o kahit isang buhok ay malalaman na kung sino ang may sala o inosente. Paano
nga ba binago ng kasaysayan, ng siyensya at teknolohiya ang papel ng mga kriminalista sa pagpapanatili ng hustisya, kaligtasan at pambansang seguridad? Simple lang. Dahil sa siyensya, teknolohiya at lipunan ay hindi na tayo umaasa sa hula o pwersa lang. Ang mga modern criminologists ngayon ay gumagamit na ng scientific evidence para maprotektahan ng publiko at lalong-lalo na para masiguradong walang madadamay na inosente. Mula sa marka sa putik noon hanggang sa digital DNA code ngayon, ang agham ang pinakamalakas na kalusag laban sa kawalan ng katarungan.